So, what's up mga ka-idol? This is Anivert TV again. So, nagbabalik mga ka-idol. Huwag yun, syempre kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe, i-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa ating mga i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. Ang video na ito ay ito yung pinakamalapit na duo sa history ng NBA nga mga ka-idol ay sino nga ba? So, yun, lahat yun ang ating tutunghayan at ito yung tumatak sa kasaysayan ng NBA. Maaari na naman tayo makita ng duo na pinakamalupit na kasaysayan sa liga. Pero malaking katanungan yun mga ka-idol ay sino nga ba? So, ang video nito, lahat yan ay pag-uusapan natin dito sa video mga ka-idol para mas lalo pa nating maintindihan. Sabayan niyo akong panoorin ang video na ito ay nanggaling ito sa Dimeplex. So, subscribe natin ng Dimeplex mga ka-idol. So, yun. I-play na natin mga ka-idol. Sa video na ito pag-uusapan natin ang mga pinakamalupit na duo sa kasaysayan ng NBA. Unahin na nga natin dito sila Stephen Curry and Klay Thompson. Matatandaan na bago pa nila makuha ang kanilang unang kampeonato ay marami talaga nagsilabas ang mga kritiko at inatake talaga ang Golden State Warriors. Isa na nga dito si Charles Barkley na nagsalita noong 2015 sa Inside the NBA at ito nga ang kanyang nasabi. I don't like jump shooting teams. I don't think you can win the championship beating good teams shooting jumpers. Dahil sa nasabi ni Charles Barkley ay pinatunayan nga ng Golden State Warriors sa pangunguna nila Stephen Curry at Klay Thompson na ang jump shot ang magbibigay sa kanila ng kampeonato. Sa katunayan ay nasibak nga din nila ang record ng Chicago Bulls dahil nagawa nga nila ang record na 73 wins noong 2016. Bagamat natalo sila noong time na yon sa Cleveland Cavaliers at noong 2019 kontra Toronto Raptors dahil sa mga injuries, ay muli naman silang nakabalik noong nakaraang season matapos silang matalo ang Boston Celtics. Sa matotal mga repa ay sa 6 na beses silang nakapasok sa NBA Finals ay 4 na kampeonato nga ang kanilang nakuha. Dwayne Wade and LeBron James. Alam naman natin na noong 2010 ay talaga namang inabangan ng karamihan ang Miami Heat. Marami ding nagalit dahil nga sa desisyon ni LeBron James. Ganun pa man ay naging solido pa din naman ng kanilang tandem. Marami nga tayong nakita mga plays na talaga namang bambakbakan. Bagamat natalo sila noong 2011 sa Dallas Mavericks ay matapos nga noon ay umalagwa na ang kanilang laro. Si LeBron James nga mga repa ay nasungkit ang dalawang magkasunod na regular season MVP at dalawang finals MVP. Meron nga din silang combined record na 224 wins at 88 talo. Kasama na dito mga repa yung NBA record nila na 27 game winning streak noong 2012 to 2013 season. Sa ilang taon nilang magkasama sa Miami Heat ay marami silang mga plays na napakasarap balikan. At isa na nga dito ay yung nangyari noong January 29, 2012. Kalaban nila ang Chicago Bulls first quarter. Matapos nga matanggap ni LeBron James ang alley-oop ni Dwayne Wade ay ito nga ang nangyari. Sa matotal mga repa ay sa 4 na taon nilang magkasama ay 2 kampeonato nga ang kanilang nakuha. Larry Bird and Kevin McHale. Sila nga mga repa ay maituturing na one of the greatest frontline in NBA history. Base nga sa ilang NBA analyst ngayon ay kung hindi lang nagka-injury sila Larry Bird at Kevin McHale ay hindi lang 3 kampeonato ang kanilang makukuha. 1979 nang pumasok sa liga si Larry Bird. Si Kevin McHale naman ay noong 1980. Sa unang taon nilang magkasama ay nasungkit nga agad nila ang kampeonato. Bagamat nung time na yun ay coming off the bench lamang itong si Kevin McHale ay naging malaking impact pa din siya para sa Boston Celtics. Sa katunayan ay siya nga ay naging 2-time 6th man of the year. Well, nung naging starter na si Kevin McHale ay nag-average nga siya ng 23 points, 9 rebounds and made 58% of his field goals. Si Larry Bird naman mga repa ay ang huling NBA player na nakasungkit ng 3 magkakasunod na regular season MVP. Siya nga din na naging 2-time finals MVP at bukod pa doon ay nag-average nga din siya ng 24 points, 10 rebounds, 6 assists at 2 steals per game sa kanyang buong career sa NBA. So matotal mga repa ay sa 13 taon nilang magkasama ay 3 kampeonato nga ang kanilang nakuha. Kobe Bryant and Shaquille O'Neal.
Hindi naman na siguro nakakapagtaka kung kasama sa ating listahan ng duo nila Kobe Bryant at Shaquille O'Neal. Wilingid sa kaalaman ng marami ay ang Lakers nga mga repa ang huling NBA team na naisakatuparan ng three-peat o tatlong magkakasunod na kampyonato. Talaga namang na-dominate nila ang liga noong early 2000. Sa katunayan ay noong 2001 ay nagawa nga nila ang 15-1 record sa playoffs. Si Shaquille O'Neal ay meron ngang playoff stats na 30 points, 14.5 rebounds at 2.4 blocks per game simula 2000 hanggang 2002, panahon ng kanilang three-peat. Si Kobe naman ay nakapagtala ng 25 points, 5.7 rebounds at 4.9 assists. Kaya naman marami talagang naniniwala noon na posible talaga nilang matapatan o mahigitan pa ang kampyonatong naiuwi ni Michael Jordan. Ganun pa man ay dahil sa hindi pagkakaunawaan nilang dalawa ay mas pinili na lamang nilang buwagin ang maituturing sana na greatest duo sa kasaysayan ng NBA. Sa tingin nyo mga repa, posible kaya nilang matapatan o mahigitan pa ang kampyonatong nakuha ni Michael Jordan? Comment down below. Magic Johnson and Kareem Abdul-Jabbar. Sila nga mga repa ang tinaguriang Showtime Lakers. Well, taong 1979 nang pumasok si Magic Johnson sa liga at nung time na yun ay meron ng 5 MVP awards si Kareem Abdul-Jabbar. Dahil sa pag-draft kay Magic Johnson ay nabuo na nga ng Los Angeles Lakers ang duo na makakapagbigay ng malupit na kasaysayan sa NBA. Sa unang taon nilang magkasama, doon ay nasungkit na nga ni Kareem Abdul-Jabbar ang kanyang pang-anim na MVP. Bukod pa doon ay nakaabot nga din agad sila sa NBA Finals. Nag-average nga si Kareem Abdul-Jabbar noon ng 33 points, 13.6 rebounds at 4.6 blocks per game. Ngunit noong Game 5 ay nagkaroon nga siya ng injury kaya naman noong Game 6 ay hindi nga siya nakapaglaro. Bagamat wala si Kareem noon ay ang rookie nga na si Magic Johnson ang bumuhat sa Lakers dahil nakapagtala nga siya noong Game 6 ng 42 points, 15 rebounds, 7 assists, 3 steals at dahil doon ay siya nga ang itinanghal na Finals MVP. Nanalo nga din sila ng back-to-back titles noong 1987 at 1988. So matotal sa 8 beses nilang nakapasok sa NBA Finals ay 5 beses nga nilang nasungkit ang kampyonato. Honorable mention, Karl Malone and John Stockton. Sa 18 taon nilang magkasama ay nakabuo nga sila ng isang napakalupit na tandem na talaga naman tumatak sa NBA. Si Karl Malone nga mga repa ay maituturing na one of the greatest power forward sa kasaysayan. Siya nga ay naging 2-time MVP, 14-time All-Star at pangatlo nga din siya sa all-time leader in career points. Sumatotal ay 36,928 points nga mga repa ang kanyang nagawa. Si John Stockton naman mga repa ay maituturing na one of the greatest point guard and passer of all time. Hindi naman na siguro nakakapagtaka yun dahil 15,806 career assists nga mga repa ang kanyang nagawa, which is 3,000 more than Jason Kidd na sumusunod lamang sa kanya. Bagamat napakaganda ng kanilang tandem ay hindi nga sila nakasungkit ng kampyonato dahil sa Chicago Bulls sa pangunguna ni Michael Jordan. Michael Jordan and Scottie Pippen. Ang pinag-uusapan na natin dito mga repa ay ang pinakamalupit na duo sa kasaysayan ng NBA. 1984 nang pumasok sa liga si Michael Jordan. Sa kabila ng napakaganda niyang ipinakita sa NBA, wala ngang team success noon ang Chicago Bulls hanggang sa dumating na nga ang makakatuwang niya tungo sa kampyonato. Si Scottie Pippen nga mga repa ay na-draft ng Seattle Supersonics noong 1987 at agad ding na-trade sa Chicago Bulls. Well, makalipas ang 4 na taon nilang magkasama taong 1991 hanggang 1993 ay nasungkit na nga nila ang three-peat o 3 magkakasunod na kampyonato at si Jordan nga mga repa ang naging Finals MVP. Matapos ang kanilang three-peat ay nag-retired na si Michael Jordan ng 1.5 taon at muling bumalik noong 1995. Bagamat napatumba sila ng Orlando Magic noong 1995 playoffs, ay muli nga nila ulit na dominate ang NBA simula 1996 hanggang 1998. Sa kanilang second three-peat ay nasungkit nga din ulit ni Michael Jordan ang 3 Finals MVP. Nangangahulugan lamang na sa 6 na beses nilang nakapasok sa NBA Finals ay hindi nga sila natibag ni numan. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. So yun mga idol, yun yung mga player sa NBA na pinakamalupit na duos na tumatak sa history ng NBA mga ka-idol. Yun. So di mawala nangunguna doon si Michael Jordan at Scottie Pippen mga ka-idol. So yan, sana nagustuhan niyo yung video natin mga ka-idol. Huwag niyo naman kalimutan mag-like at mag-subscribe.
i-click yung notification bell button para ma-upload tayo sa susunod na mga video pa ni upload dito mga idol. Sobrang dami pa. So maraming salamat sa inyong pagpanood. See you next video.